No? Kaya ang utos talaga banal yan, matuwid. Oh, at yan hindi nag-expire. Papaano mong i-expire ang utos na banal? At sabihin mong di ka na magkakasala dahil may 10 commandments ka, isa po itong kamalian, isa po itong kasinungalingan. Ginamit mo ang John 3:16 na ang sabi doon ang lahat ng sasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko, mayroon ka na bang buhay na walang hanggan ngayon na possess mo na? Meron o wala? Yes, katulad ng aking sagot po kanina, meron. Yan pong nasa 1:3:16 ay promise of salvation na tinanggap po ng inyong maliit na lingkod. At bilang resulta nito, bilang replika nito, bilang epekto nito, sumusunod naman ako ngayon sa 10 utos. Next question. Gusto kong i-clarify kasi ang sabi mo ay pangako. So ibig sabihin, hindi mo pa ito possess, hindi mo pa ito taglay ngayon. Taglay na po ang promise of salvation. Kaya nga, ako'y naninindigan at nagpapatotoo na taglay-taglay na namin ang kaligtasan mula sa pangako ng ating Panginoong Kristo. At ang resulta nito, at ang replika o epekto ay pagsunod sa 10 utos. Okay, gusto Kaya, ko i-clarify. Time stop muna. Time stop muna. Bakit time stop? Ayan. So, sorry. Bishop, pag Yes, meron yes. kayong concern, mas maganda tumawag kayo ng moderator para Okay, hindi okay. ko nakikita Sorry. na ano kayo ba, nagbabat in kayo. Ayan. Okay, So, sorry. Sige. So, I think Okay. meron kang concern, Bishop. Ano yun? Yung clarification ko na kung mayroon na siya ng buhay na walang Okay. hanggan, hindi pangako. Moderator, hindi pangako. Yun ang gusto ko lang i-clarify, Okay. yes or no. Counter? Okay. So, wait lang bro ha. Ina-analyze ko yung objection mo bro at clarification nga sabi mo doon sa tanong mo patungkol doon sa yes or no na pagpipilian niya. Doon sa categorical yan. So, any counter objection doon? Affirmative. Yes, hindi naman mali ang sagot ko at pasok sa kanyang tanong. Sapagkat ang kanyang katanong ay categorical. Sinagot natin ng categorical. Kung hindi niya po tanggap, ay siya na po Okay, ang mag-drive naman niya sa kanyang part. Okay. So, ganito yung ating desisyon. Doon sa categorical na yes or no, to confirm doon sa pagsagot ni Camacho ay yes yun, Camacho, di ba? Opo. Okay. So, Bishop, since naputol yung pagsagot niya doon sa categorical kanina, i-reset ko yung time niya na 20 seconds doon sa tanong mo at sa sagot niya na yes. So, Camacho, 20 seconds sa'yo. Timer start now ba? Opo. Kaya nga sagot natin yes at kami nagpapatotoo Timer. na kami, time na. Sige. Hindi. Yung timer Na kami ay mayroong buhay na walang hanggan na tinanggap sa ating Panginoong Kristo. At bilang resulta nito, o replika, o epekto, kami ay sumusunod sa 10 utos na kailan may hindi inalis ng ating pong Panginoon. Yan po ang bunga ng ating tinanggap na promise of salvation. Next question. Okay. Mayroon bang mababasa sa New Testament, letra por letra, na nagsasabi na ang pagsunod sa 10 utos ay bunga ng kaligtasan? Meron o wala? Meron po. Meron. Diyan po sa Juan 14:15. If you love me, keep my commandments. Word for word po yan. Keep my commandments. Alin yung utos na yon? 10 commandments. Utos ni Kristo yan eh. Letra po letra nabasa natin. Kung ako iniibig, Next kung pa question. rin ninyong aking mga utos. Next question. Ang sabi mo ay 10 commandments. Nandoon ba yung word na 10 commandments, letra por letra? Letra por letra, na titik sa titik na 10 commandments, wala. Subalit ang kahulugan ng taguring aking kautusan, aking utos, pumapasok ang 10 utos. Yan, kaya bilang resulta o pagmamahal, replika, epekto, dapat nating sundin ng 10 utos. Hindi lamang yan inuuri sa kailangan letra por Next letra question. nating mababasa. Ayan. Okay. Hindi ba't ang kaligtasan ay matatamo pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus? Yes or no?
Yes, bagamat wala yan sa ating paksa, ang sagot ko dyan ay yes. Kaya nga doon sa aming fundamental doctrines, maliwanag nating nababasa, no? Ang kaligtasan ay biyaya at hindi dahil sa gawa. Ayun. Pero yung pagsunod sa kautusan ay bunga. Ayan. Kaya nga inuuri natin, pag sinabing bunga, resulta, Next replika, epekto. So, ibig sabihin, kailangang mamatay muna ang Panginoong Hesus para magkaroon ng kaligtasan. Tanong ko, sa John 14:15, namatay na ba si Jesus doon o hindi pa para sa ating kaligtasan? Can I object, Time Mr. stop, time stop. Moderator? Oo. Time stop. Objection muna tayo. Ano yan? Affirmative. Tanggalin niya yung term na ibig sabihin. Magtanong lang po siya ng direkta. Kasi yung salita niyang ibig sabihin, ay maling uri ng pagtatanong sapagkat nag-i-inject siya sa isipan ng mga tao na yun nga ang tunay na Okay. kahulugan. Okay. So, doon sa doon sa word na ibig sabihin doon sa question, no? Yan yung ino-object mo. Meron kang counter objection doon, Bishop? Sa akin kasi, ay sa conclusion na gusto kong masagot niya dahil sa hindi pa namamatay ang Panginoong Hesus doon nung Okay. sinabi ang John 14:15. Okay. So, naiintindihan ko na yung counter objection mo, no? Doon sa tanong, I see valid naman yung question. Sige, Kahit sasagutin ko. merong doong yung word na Camacho, no? However, yun, actually ibabalik ko yan sa iyo. Sasagutin naman. Sagutin ko pa, pakiulit na lang. Pakiulit na lang, Bishop. Ang tanong ko kanina ay si Jesus ay hindi pa namamatay sa John 14:15. Kaya ang tanong ko, nalimutan ko tuloy na invalid yung kanyang ginamit na talata sapagkat ang pinag-uusapan namin ay bunga ng kaligtasan. So hindi pa patay si Jesus kaya invalid Okay. yung tanong yung kanyang na yun na John Okay. 14:15. Conclusion Wait, po yan Bishop, yan parang yan yung parang Conclusion paliwanag ba? Ang gagawin Okay. talaga natin dito yung Sasagutin ko na lang kahit conclusion yan. Okay. So, ganito. Nakukuha naman ni Camacho yung kaninang tanong, no? Bibigyan ko na lang siya ng 20 seconds doon sa pagsagot. At I think para tuloy-tuloy tayo. Timer. Resume the time. Ayan, no? Hindi ho kami naniniwala na ang kaligtasan ay ibibigay lamang kapag ka namatay na ang Kristo. Pwede hong makapagbigay ng promise of salvation ng ating Panginoon Kristo kahit hindi pa siya namamatay. Yan nga yung nangyari, no? Doon sa plan of redemption. Ayan, no? Kaya bilang pagmamahal namin kay Kristo, sinusunod namin ang kautusan sapagkat ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yan po ang bunga o resulta Next o question. epekto ng ating pananampalataya. Okay, mayroon bang pag-uutos ang mga apostles sa mga Kristiyano na pagkatapos manampalataya o maligtas ay dapat sundin ang 10 kautusan? Meron o wala? Meron po. Meron. Isa na nga talata dyan, yung nasa Roma 3:31. Niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan? Hindi. Huwag nawaan niyang mangyari, kundi pinagtitibay pa natin ng kautusan. Hindi sinasabi ng talatang yun na dapat na nating labagin ng kautusan. Next Hindi question. dapat pagtibayin. So anong kautusan yon? 10 commandments o iba pang commandments? Kasama po ang 10 Commandments. Kaya lang, nagiging specific lang tayo ngayon sa 10 Commandments. Ayan. Kaya ho, nagsabihin ng apostol, pinagtitibay pa nga natin ng kautusan. Ay, huwag natin lalabagin ang 10 Commandments na siyang pinag-uusapan ho natin ngayon. Ayan. Bilang resulta yan ng pag-ibig natin kay Kristo Next question. ng ating biyaya na tinanggap. Tanong ko lang, ang 10 commandments ba binigay Old Covenant, under Old Covenant, or New Covenant? Pareho. Sa lumang tipan, ipinagkaloob na rin po yan. Actually, yan ay mula pa sa eternal hanggang sa eternal. Pero yung tanong ninyo,
binigay sa lumang tipan, nagpapatuloy hanggang sa bagong tipan. At yan ay mananatili hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Yan po ang kagandahan po ng 10 Next question. utos. Saan nakalagay sa New Testament na dapat sundin ang 10 Commandments after salvation? Opo. Doon sa Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Habang nabubuhay si Kristo, susundin namin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito Time. ang aming pagmamahal sa kanya. Yan po ang ating sagot. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa 7 minutes na unang cross ng ating affirmative sa negative. Tingnan ko muna. Ayan, 7 minutes. Your time start now. Okay. So, ang una ko pong tanong, yamang hindi mo tinatanggap na ang salvation ay promise. Ikaklaruhin ko muna. Tinatanggap mo ba na yung eternal life ay isang promise ng ating Panginoong Diyos? Yes or no? No, kasi meron na tayo ngayon. Hindi ito promise. We already possess it ayon sa banal na kasulatan. Okay? At ang sabi doon, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Pinananahanan ako ng anak ng Diyos, kaya meron akong buhay na walang hanggan. Kaya hindi ko tinatanggap na ito'y pangako. Ito'y katotohanan Next question. na hawak namin. Okay. So, sa Biblia ba, meron ba tayong mababasa na yung eternal life ay promise? Meron ba o wala? Saan? Sorry ha. Pakiulit lang. Di ko nakakuha yung unang Time stop muna, time stop. Okay. Okay. Okay, Sabi niyo pakiulit kasi, muna. sorry. Proceed bro. Pakiulit. Okay. Ang tanong ko po sa inyo, sa Biblia ba, yun bang eternal life? Wala ba tayong mababasa na ito ay promise? Meron o wala? Categorical answer po. Proceed. Meron sa mga taong tatanggap pa lang. Pero sa mga taong tumanggap na, meron na. Okay? Sa mga wala pa, may pangako. Pero sa ating meron na kami, na tinanggap na, meron na kami. Hindi na ito isang pangako. Ito isa ng katotohanan. Okay? Next question. Okay. Sabi niyo po, meron sa Biblia, na promise of salvation. Saang talata po yan? John 3:16. Pangako yun. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in His name shall not perish but have everlasting life. O yan, pangako yan sa mga taong wala pa kay Kristo. Pero pag na kay Kristo na, meron ka ng eternal life. 1 John 5:11 Next question. through 13. Okay. Doon sa mga mananampalataya, kasi sabi nyo, sa hindi pa mananampalataya, may mababasa. Okay. Sa mananampalataya na, may mababasa ba tayo sa Biblia na pinangakuan sila ng eternal life? Meron o wala? Sa mga hindi mananampalataya, may pangako. Sa mga may na kay Kristo, meron na siya. Ito, verse 24, John chapter 5. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa akin ay may nagbuhay na walang hanggan. Hindi na siya tulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Next question. Okay. Ulitin ko ang tanong, Bishop, sabi mo sa mga wala pa sa pananampalataya, may promise of salvation. Ang tanong ko sa iyo, dito naman sa mga mananampalataya na, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na yung mga mananampalataya na ay may promise of salvation din? May mababasa o wala? Meron. John chapter 5, verse 11 through 13. Nakalagay dito, sabi rito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig, mananampalataya ito na anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. So, buhay pa to. Nananampalataya, may buhay na walang next hanggan. Next question. Sa makatwid, yung wala pa kay Kristo at yung na kay Kristo na mananampalataya, pareho silang may promise of salvation. Tama po ba ang pagkaunawa ko sa sagot ninyo? Yes or no? No, mali ang pagkaunawa mo. Dahil ang pangako ay sa mananampalataya pa lang. Itong binasa ko, 1 John 5:11 to 13, sa mga mananampalataya na kay Kristo na. Kaya mali ang pagkaunawa mo.
Okay. Next question. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo kanina, doon sa mga wala pa sa pananampalataya, may promise of salvation sila. Ang Yes. tanong ko sa inyo ngayon, sa mga mananampalataya na, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na yung mga mananampalataya may promise of salvation rin? Yes or no? Wala nang pangako sa mga mananampalataya na kasi meron na siya eh. Bakit pa siya papangakuan kung meron na siya? Ito nga binasa ko, Brother Fernando. 1 John 5:11, ulitin ko ha, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Next question. Okay. Next question. Gusto kong matiyak ngayon kasi nagkaroon kayo ng dalawang magkaibang sagot. Alin ba talaga ang sagot ninyo? Yung mananampalataya may promise of salvation o yung mananampalataya ay wala ng promise of salvation? Alin po sa dalawa ang final answer po ninyo? Ang mananampalataya wala ng promise of salvation kasi meron na siyang salvation. John chapter 6 verse 47. How earnestly I tell you this, anyone who believes in me already has eternal life. John 6:47. Meron Next question. na eh, okay? Okay. Next question. Sa himig ng inyong pananalita at pagpapaliwanag kanina, meron na kayong eternal life. At dahil meron na kayong eternal life, ang bunga ba nito ay pagsunod sa 10 utos o paglabag sa 10 utos? John 6:47, I assure Objection, you. Mr. Moderator. Time stop. Okay. So, anong objection natin? Affirmative. Yes, categorical. Pagsunod o paglabag ang naging bunga ng kanyang salvation. Okay. So, ang objection mo patungkol dun sa pagpipilian na pagsunod or paglabag. Bishop, meron kang counter objection doon or ready ka nang sumagot sa pagpipilian? Ready na. Okay. So, anong sagot natin, Bishop? Okay, pagsunod hindi sa Ten Okay, Commandments proceed. kundi sa law of the Spirit. Objection, Because we are ay, isang called- beses lang pala, no? Sige. Because we are called to walk in the Spirit, not to follow the Ten Commandments. Galatians 5:16. Walk in the Spirit, never desire the desire of the flesh, because it is always in contrast. And he who walk in the Spirit is not under Next the question. law. Okay. Next question. Next question. Yun bang resulta ng inyo pong pagkaligtas? Last 40 Paglabag seconds. o pagsunod sa 10 utos? Pili kayo sa dalawa. Moderator, Time stop. okay. Okay. Anong Objection. objection, bro? Wala doon sa kanyang tanong ang sagot. Okay. Doon sa dalawa niyang pinamimili. Okay. Dahil, dahil wala doon. Okay. So, wala daw doon yung Counter? yun yung objection mo, no? Counter objection, bro Fernando. Yes, kung wala doon, may rules tayo. Pwede niya gamitin yung ating ilang segundo na yan, ano? Oo. Pero kanina kasi sinagot niya eh. So ngayon, ibinabalik ko lang inyo ulit tanong, ayaw na niya pong sagutin. Pagpasyahan niyo po, Mr. Moderator. Okay. So, tama, no? Meron naman tayong option dyan doon sa 10 seconds na pagsagot kung hindi sinasagot yung pagpipilian or automatic na next question. So, anong gagawin mo, Bishop? Okay, siguro sagutin ko. Okay. So, anong sasagutin nyo doon sa 10 seconds? Sa 10 seconds. Okay. So, timer. Seconds ka na lang kasi ito. 31 seconds. Gusto ko lang maging so time start now. Ang law na kami nakapaloob ay hindi law of Ten Commandments, kundi law of the Spirit, na kung saan kami pinalalakad, Galatians 5:16, at pagkatapos Time. may bunga ng Holy Spirit. Time stop muna. Okay, so next question. Time resume. Okay. Doon sa Epeso 1:13, ay yung tinatakan ng ipinangakong espiritu. Ano po sa Greek text yung salitang tinatakan?
Sa Greek word ay espragistete. Time. At dako tayo sa second cross ng ating negative. Bishop Ray, 7 minutes. Your time start, bro, now. Okay. Yung John 14:15, mababasa natin ay verse 16. At ako'y mananalangin at kayo bibigyan niya ng Holy Spirit. Karugtong ng verse 14 ang verse 15. So, doon sa commandment na nakalagay dyan, kailangan ba ang Holy Spirit o hindi? Sa panahon natin, mas lalong kailangan, kaya nga binasa natin yung Epeso sinertipikahan ng Holy Spirit sapagkat dadalhin tayo ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Ayon. Kaya habang naririto si Kristo at buhay, susundin natin yung sinasabi ng Holy Spirit na wala siyang sasalitain, kundi ang sinabi rin ng ating Panginoon Kristo. Next question. Okay. Yung bang sinasabi dong commandment ay 10 commandments? Oo, hindi. Yes! Kasama po dyan ang Ten Commandments sapagkat ang Ten Commandments utos ni Kristo. Ang Kaya moderator Time objection. stop. Okay, nadidinig ko. Okay. Negative, ano yan? Ang tanong ko, yun ba ay 10 commandments? Okay. Letra por letra na John 14:15. 10 commandments ba yon? Nandun ba yung 10 commandments na word, letra por Okay. letra? Okay, so meron kang objection Counter. at doon sa pagtatanong mo, I think meron kang dinagdag doon na yung letra por letra, For letra. Bishop, no? So yan yung objection mo. Yes, para lang maklarify. True. To clarify naman. Counter objection, Fernando Camacho. Yes, dun sa una niyang tanong at narinig nyo naman, wala namang letra por letra. Ang sasagutin doon, categorical. Yes or no. Sumagot naman tayo ng categorical. Kaya Okay. wala siyang dapat na ipag-object doon. Okay. Yung tema niya ngayon, pwede niyang itanong sa susunod. Okay. So, ito yung hatol ng ating moderator. Actually, doon sa previous talaga na tanong, wala pa yung word na binabanggit mo sa pag-object, Bishop ba? Okay. So, i-deny ko muna yan at ipapatuloy ko muna dito kay Fernando Camacho. 20 seconds again dahil naputol yung pagpapaliwanag niya doon. So, Fernando Camacho, 20 seconds sa pagsagot. Yung previous na tanong, timer, your time start now. Opo, yes, kabilang po dyan ang Ten Commandments sapagkat ang 10 utos ni Kristo, 1:8:58 at Exodus 3, Exodus 6. Siya po ang nagbigay ng Ten Commandments bilang si ako nga. Kaya maliwanag po yan, utos ni Kristo ang 10 utos. If you love me, keep my commandments. Dapat nating sundin. Next Yan po ang question. ating sagot. Binanggit mo at ilustrasyon ang pangako ng nanay mo sa iyo na pangakong bibigyan ka ng bahay. So, ibig sabihin, wala ka pang bahay. Meron na po. Meron na. Kaya nga pag tinatanong ko, meron ka na bang bahay? Kahit hindi ko pa hawak ang titulo, ang sagot ko meron na. Sapagkat yan ay pinangako sa akin ng aking ina. At dahil nanay ko siya, sumasampalataya ako sa kanyang sinabi. Lalo ng ating Panginoong Kristo. Siya, ang ating Panginoon, ano man ang sabihin niya, sinasampalataya na natin. Totoo ba na hindi naman lahat ng pangako ay natutupad? Totoo o hindi? Ay, siyempre, sa pantaong bagay, may mga hindi natutupad. Ang kagandahan sa nanay ko, tinupad niya. Ang ating Panginoong Kristo, lalo niyang tutuparin. Kaya mas mataas ang aking pananalig sa ating Panginoong Kristo. Kaya kapag ako'y tatanungin, meron ka bang buhay na walang hanggan? Ang sagot natin, yes. At bilang resulta nito, tumutupad ako sa 10 Commandments na siyang utos ni Kristo. Sana nakalagay na ang bunga ng kaligtasan ay pagsunod sa 10 kautusan. Meron bang talata at kapitulo? Meron po, meron. Mababasa niyo yan sa aklat ng Epeso, buhat sa kapitulo 2, talatang 8 hanggang talatang 10. Kayo'y kanyang ginawa para sa mabubuting gawa. Kasama po dyan ang pagsunod sa 10 utos. Kaya mayroon hong mababasa. Pagkatapos nating matanggap, ang Next biyaya. question. Kailan pa naging magkapareho ang 10 utos at ang mabuting gawa? Opo,
Talaga yung 10 utos, mabuting gawa yun eh. Yung wag mong patayin ng iyong kapwa, di ba, mabuting gawa yan. Wag mong pagnakawan, wag mong pagnasaan ang asawa ng iba, wag kang mapikiapid, hindi ba't mabuting gawa yan? Magiging masamang gawa yan kung kapag hindi ka nakiapid, huhulihin ka ng gobyerno, Next question. gagalitan ka ng Diyos. Yung bang Ten Commandments ay commandment, law, or good deeds? Kautusan siya ng ating Panginoong Kristo. Isa siyang law na ibinigay sa atin na dapat sundin ng lahat ng mga tao. Kasama ka doon, pastor, na dapat mong sundin. Hindi ka binibigyan ng tungkulin na dapat mo siyang labagin. Kaya nga, kami nangangaral sa pamagitan ng iba't ibang platform na Next sundin question. ninyo ang 10 utos. Sabi mo ay kautusan. So, hindi siya good deeds. Kailan pa, tanong ko uli, kailan pa naging yung good deeds at saka yung kautusan naging pareho? Wala naman ako sinabing hindi siya good deeds. Mabuting gawa nga eh. Kanina ko pa sinasabi na ang 10 utos, mabuting gawa. Yung igalang mo, ang iyong ama't ina, mabuting gawa yon. Pero hindi natin to sinusunod para tayo'y maligtas. Sinusunod natin ito bilang resulta, Next question. bilang replika. Next question na. Oo, nakalagay doon ay, ang sabi doon ay nilika para sa mabubuting gawa. Hindi sinabi doon nilika para sumunod sa 10 utos. Tama o mali? Mali ho kayo ng unawa. Pag sinabing nilikha para sa mabubuting gawa, ang simpleng kahulugan niyan, sumunod tayo sa mabuting kautusan. Sumunod tayo sa sakdal na kautusan. Kaya nga, wag mong salaulain ang pangalan ng Diyos, mabuting gawa yon. Yung wag kang magbintang sa iyong Next kapwa, question. mabuting gawa yan. Nakalagay ba doon na sumunod sa 10 kautusan dahil pag sumunod sa mabuting gawa, susunod sa 10 kautusan? Pardon? Sagot? Pardon? Ano daw? Time stop muna, time stop. Ayan. So, pakiulit mo na yung tanong, Bishop. Naka-time stop mo na naman. Ang tanong ko kasi, nakalagay ba doon na susunod sa 10 kautusan dahil susunod o gagawa ng mabuti? Kaya ang tanong ko kanina, ito dagdag na lang for clarification, kailan pa naging ang mabuting gawa at 10 utos naging magkapareho? Okay. So, okay ka na? 20 seconds, time resume. Actually, dalawa yung tanong niya Pero doon tayo sa kailan yung 10 utos naging gawa, parang ganun yung sundin mo ang kautusan, yun na isang mabuting gawa. Na yan ay inihanda ng Diyos buhat pa ng una. Kaya yung mga naligtas sa Efeso 2:8, siya rin ang pinagkaloobang Next question. gumawa ng mabuting gawa. Okay. Sabi mo kanina, si Satanas ay galit doon sa mga ayaw sumunod sa 10 utusan. At binanggit mo kanina yung kinote ko na sinabi ni Mrs. White. Tanong ko, sino ba ang may sabi na obedience to the 10 Commandments is a condition to salvation and God's positive requirement? Si Satanas ba o si Mrs. White? Sagot po. Apo, sagot po. Okay. Yung sinabi ng kapatid na Ellen White, doon sa pinutol ninyong lathalain niya, hindi po yan tumutukoy doon sa mga taong wala pa sa pananampalataya. Yan yung nasa pananampalataya na, pero binabaliwala ang pagsunod sa kautusan. Delikadong bagay po yan. Time. Sabi ng 1-3, Time. na. So, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng affirmative sa negative. So, ayan. Set lang natin. Okay, so 7 minutes para sa iyo, bro Fernando Camacho. Your time start now, bro. Okay. Ang tanong ko po, yung bang 10 Commandments, mabuti ba siya at banal? Yes or no? Let me say in the moderator. Objection, Time Mr. stop, time Moderator. stop. Moderator. Time stop mo na. Oo. Okay. Ah, So, nadinig ko una si Bishop, no? Bishop,
ano yung objection natin or Ang objection ko kasi hindi na kami sa ilalim ng Ten Commandments. Kaya sana wag niya ipilit kung mabuti ito o masama. Kami nasa ilalim ng law of the Okay. Spirit. Okay. So, Counter. meron kang ang stand doon kaya tinatanggi mong sagutin yung categorical, 'di ba? Yeah, Bishop. yes. Yes, kasi hindi kami nasa ilalim ng Okay, okay. 10 kautusan. So, any counter objection doon? Yes. Affirmative. Yes, sa tanong ko hindi pinag-uusapan kung under ba ang isang tao o hindi. Ang tanong ko lang very simple. Yan bang kautusan, yan bang Ten Commandments, matuwid ba yan at banal? Yes or no? Yun lamang po ang pagpipilian. So, ganito ang decision natin mga kapatid. At actually, Bishop, ang tanong is very valid naman. At siguro doon na lang sa pagpapaliwanag, Bishop, ba? Pero dito muna talaga ako sa categorical ni Fernando Camacho. Okay. So, anong gagawin mo, Bishop? Sige, sagutin ko. Okay, doon sa Sagutin 20 ko. seconds, yung categorical natin ay ano nga yun, Camacho? Sumusunod? Apo, yung bang 10 utos, banal ba yan at Banal. matuwid? Yes or no? Okay, yes or no, Bishop? Oh yes, pero Proceed sa time. hindi na tayo sakop ng Ten Commandments. Dahil may bago ng commandments ngayon, ang law of the Spirit. Kaya lang, expired na yan eh. Kaya kahit anong tanong pa niya dyan, tapos na eh. Panis na nga eh, expired na eh, paano yan? Kaya, Brother Camacho, sorry, banal at mabuti ang 10 kautusan, kaya lang, Next question. wala na kami sa Okay. ilalim. Okay. Sabi mo expired na. Yes. Gusto kong gayahin yung technique mo. Saan mo mababasa sa Biblia, letra por letra, na yung 10 utos na sinasabi mo na banal, banal at matuwid expire na? Saan Okay. po yan sa Biblia? Sa Ephesians 2:15 at saka sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Okay? Na nakalagay dito 2 Corinthians chapter 3 verse 7 nang ibinigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano Next pa? question. Okay. Next question. Okay. So, next question. Gusto ko tang puntahan dyan sa 2 Corinthians. Ano ho? Yan. Okay. Sinasabi ba dyan na yung 10 Commandments na matuwid, na sinasabi mo kanina, ay panis na? Yes. Kasi nakalagay sa verse 6, di lang natuloy eh. Ano ang sabi rito? Who also made us, sabi na Apostle Pablo, ministers of the New Testament, not of the letter. Yung letter na nandun, yun yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Okay? But of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. So Next sila question. Apostle Pablo, Okay. ministry. Okay. Next question. Alam ko na alam mo na si Apostol Pablo ay pinatay ng titik. Pagkatapos ba siyang patayin ng titik, nilabag ba niya ang 10 utos? Yes or no? Si Apostol Pablo, Yes or no, Mr. Moderator? Time stop. pakiulit, sorry, saglit pa. Okay. Pakiulit lang yung Okay. questions. Sige. Oo. Okay, pinuntahan kita doon sa 2 Corinthians 3:7. At kako, alam mo rin na si Apostol Pablo ay pinatay ng titik. Okay, pagkatapos bang patayin ng titik si Apostol Pablo, nilabag ba niya ang 10 utos? Yes or no? Yes or no, Bishop? No, kasi na-transfer na siya doon sa life in the spirit. Yung titik ay old yun eh. And now nasa new commandment na siya or nasa new covenant. Kaya nasa spirit na siya. Kaya no ang sagot natin dyan. Next Okay. question. Next question. Doon sa talata po na ginamit ninyo sa Galatia 3, aling kautusan ang binabanggit dyan?
yung Ten Commandments o yung sistema ng mga Hudyo? Verse 24, the law, Objection, Mr. Moderator. Time stop, time stop, time stop. Okay. Objection natin. Affirmative. Maliwanag po ang tanong ko, yan ba ay 10 utos o sistema ng mga Hudyo? Okay, so may close-ended na question dito. Either yan ba ay 10 utos or kautusan ng Hudyo, tama? Opo, sistema Okay. ng mga Hudyo. Ay, sistema ng mga Hudyo. Bishop, Okay. meron ka bang counter-objection or sagutin ready ka nang sumagot? sagutin ko. Sige, sige. Ah, So, both. Sabi okay. kasi ni Ellen White sa isa niyang, Time is yung Ah, time is yung. okay. Ay both yung Old Covenant, yung Ten Commandments at saka yung system ay iisang law lang yan. Both ceremonial and the moral code of Ten Commandments. So sa Galatia chapter 3 verse 24, Next question. Okay. Diyan sa Galatia 3, ilalapit natin. Sa Galatia 3 na ginamit po ninyo, Ten Commandments po ba yan o tumutukoy sa ceremonial law? both pareho. Next question. Okay, next question. Okay. Kung yan ay pareho, sabi mo kasi pareho yung nasa Galatias 3, Ten Commandments at ceremonial law. Yes. Saan nyo po mababasa yung dalawang utos na yan na pinag-isa dito sa Galatia 3:23, Galatia 3? Eto, babasahin ko sa iyo Si Ellen White ang may sabi nito sa Seventh-day Objection, Mr. Adventist Moderator. Time stop, time stop, time Commentary. stop. Time stop muna. Okay, so affirmative. Anong objection natin? Okay, maliwanag po ang aking tanong. No, saan dito sa Galatia 3? Hindi sa sulat muna ng kapatid na Ellen White. Kasi tiyak, mali na naman siya pag ginamit yan. Dito Okay, muna okay. sa Galatia 3. Okay, so doon objection mo, yung pagsagot ng ating negative ay dapat nakapatay doon sa Galatia 3. Galatia 3. So, meron kang counter objection doon, Bishop, or ready ka nang sumagot? Sinasagot ko na Brother Rasha na both nga iyon. Okay. So, ganito yung ating decision, Bishop. Meron kasi tayong rules dyan patungkol doon kung ano yung tanong, yun Okay. yung sasagutin. Sige. Now, ang ating nagtatanong ay pumapatungkol dito sa talata na ito kung saan nga daw dito sa Galatia. So, at least doon ka magbatay ng sagot mo, Bishop ba? So, i-resume ko yung time at I think you are ready to answer naman. Ito, Brother Rasha. Mm-mm. Sagutin ko na lang siya ng 10 seconds. Okay. So, 10 seconds. Resume, bro. Okay, sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, sinabi ni Mrs. White na both. Ayoko sagutin kasi dahil si Mrs. White na propeta na nila ito eh. Kaya kung Next tatanggihan question. niya ito, Okay. So, next question. Ano ha? Okay. Doon sa Juan 14, tama ba na yan din ang sasabihin ng Holy Spirit sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga believers? Yes or no? Sagot? ang Holy Spirit, sorry. Yes, yun ang sasabihin ng Holy Spirit kasi Holy Spirit ang tinatanong mo, of course, ang Holy Spirit, yun ang sasabihin. Okay? Pero pagdating sa mga apostol, okay, sana sabi natin ganito, pagdating sa mga apostol, wala tayong makikita na Next iuutos pa question. yan ng mga apostol, kundi ang Okay, Holy next Spirit. question. Sabi po ninyo, yung John 14:15, yan din ang sasabihin ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Ang tanong ko po sa inyo, yung bang Ten Commandments, si Kristo po ba ang nagbigay niyan sa bundok ng Sinai? Yes or no? Si Kristo nagbigay sa bundok ng Sinai. Okay, Objection, sige. Mr. Moderator. Time stop. Kina-clarify ko lang eh. Okay. Objection muna tayo. Anong objection natin? Affirmative. Yes, sa atin pong rules, ang unang lalabas sa bibig ng tinatanong
ay categorical question, categorical answer kung categorical questions. Okay. So doon ka sa yes or no, Fernando Camacho, no? So meron ka bang counter objection doon, bro? Or ready ka nang sumagot ng yes or no? Or meron ka pang um, 10 seconds lang? Counter objection. Okay, okay. Ang pinag-uusapan kasi namin ay bunga ng kaligtasan ng pagsunod sa Ten Commandments. Okay. Yung sinasabi niya dito sa time ng Exodus na si kausap ni Moses, hindi Bishop. valid na question doon sa aming aming tema. Bishop, Kaya objection ako doon. So ganito kasi dito sa objection about sa categorical na yes or no. Ngayon, ang hinihintay kong counter objection doon kung doon sa pagsagot natin either sasagot ka ba ng yes or no or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds or in the next question natin. Anong gagawin mo, Bishop? Invalid question. Next question na. Okay. Next question. Okay, Mr. Moderator, wala siya sa panahon para magpasya kung valid or not valid ang aking tanong. Okay, okay. Okay. So ganito mga kapatid, doon sa merong konting statement doon at I think yun yung reason niya bakit hindi niya sinasagot. So nasa manonood na lang yan kung paano nila titingnan. Pero ang gagawin mo lang talaga, Bishop, doon sa pagsagot doon sa tanong, no? So yun lang. So timer 47 seconds na lang ito mga bro. In the next question ko na, mag-object kayo pag merong problem. So okay. Pasok. Okay, next question. No? Kasi yung pagsunod bunga yon ng paglapit kay Kristo. Yung bang Ten Commandments utos ni Kristo o hindi? Let me say Sagot? this. Okay. Hindi na ngayon. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection yan? Napapansin ko lang pag sumasagot sa categorical question ay hindi categorical answer ang unang lumalabas sa bibig. Ano? At paulit-ulit natin, ang gusto ko marinig yung categorical answer muna doon sa categorical question. Okay. So Bishop, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot doon sa categorical? Ready na ako sumagot. Okay, so ang categorical na pagpipilian, yes or no, Camacho, no? Okay. So Bishop, anong sagot natin? Hindi. Kasi expired Okay. na nga ang Ten Commandments. Time resume. Okay, nasa law of the Spirit na tayo. Kaya hindi na yung kailangang sundin pa. Kaya sinasabi ko kaagad kanina na nag-o-object naman siya, wala na nga tayo sa ilalim ng Ten Commandments eh. Tapos na nga yun eh. Abolished na, nullified, and expired. Bakit mo ipipilit ipasunod yung isang bagay na wala na? Next question. Okay. Next question. Simple lang ang aking tanong. Kay expired yan o hindi? Ang tanong ko, Time. yung bang, ay sayang. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, second cross. Siyempre, dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan. Okay, basahin ko lang ulit na ang bunga ng kaligtasan ay pagsunod sa 10 utos. 5 minutes para sa iyo, Fernando Camacho. Your time start now, bro. Okay. So, sa maikling oras na natitira, mga kapatid, gusto kong maunawaan ho ninyo yung maling mga paratang sa atin. Yung pong sabihin sa Adventist, walang kaligtasan, unang-una, mali po yun. Hindi tayo pwedeng makahatol sa ating kapwa kung siya'y ligtas o hindi ligtas. Sapagkat ito ay personal na pakikipag-ugnayan ng isang tao sa Diyos. At kami na mayroong ugnayan sa Panginoong Diyos, naniniwala kami sa kanyang pangako na kami pagkakalooban o binigyan ng buhay na walang hanggan. At yan ay tatamuhin natin kapag ang Panginoon ay pumailan lang ng ikalawa sa kanyang pagbabalik. Kaya nga hindi niya natutulan eh. O kung may buhay na walang hanggan na sila, ora mismo. Bakit pag nagkakasakit ang membro nila, tumatakbo sila ng hospital?
Bakit pag nasa sagasaan sila, pinipilit nilang mabuhay? Kasi wala pa ang ultimatum na buhay na walang hanggan. Promise of salvation pa lang yun. Ngayon, sinikap niyang ibangon yung unang Juan, yung promise of salvation doon. Pero sa bandang huli, makikita po ninyo, mga mananampalataya rin pala ito. Kaya hindi ho nakatibag eh. Ngayon, ito pa isa. Yung end of the law. Di ko na kasi may isa-isa yan. Konti na lang oras eh. Sabi ko, ipagpalagay na natin na 10 Commandments yan. Nang ang 10 Commandments, ipagpalagay lang natin, nang ang 10 Commandments ay humanggan kay Kristo. Ano naman ang sabi ni Kristo? If you love me, keep my commandments. Nang ituro ang tao, dahil siya nagkakasala, ituro ang tao kay Kristo, nakita niya kailangan niya ng tagapagligtas. Nang lumapit siya kay Kristo, ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Ang sabi ng ating Panginoon, isusugo niya Holy Spirit, kung ano ang kanyang sasabihin, yun din ang sasabihin ng Holy Spirit. Kaya yung 10 Commandments, yun din ang ipinapangaral ng Holy Spirit. Kaya nga mapapansin ninyo, tanong natin, yung bang 10 Commandments, utos ni Kristo o hindi? Nahirapan ho siyang sagutin eh. Di ba nahirapan? Bakit nahirapan? Napakasimple lang ng sagot eh. Yes, utos ni Kristo yan. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Utos ni Kristo yan. At habang nabubuhay si Kristo, nga nanatiling utos na yan, walang deklarasyon sa Biblia na na-expired na. Hindi ko mo sinabing end of the law na expired na. Mali lang ng unawa. Okay? Yan. So, hindi po natibag. Ito ngayon. Sabi niya, dapat ay, kasi pag nomos malawak, dapat intole para pumasok yung 10 Commandments, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, basahin natin ang Roma 7:12. Kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kung mabasa ba natin dito ang entole, pasok ba ang 10 Commandments? Kasi sa diwa ng kanyang presentation, pasok ang 10 Commandments. Ganito ang ating mababasa sa tekstong Grego. Ayan, ang sabi, hote, homen nomos, hageios, kay he entole, hageia, kay dikaiya, kay agate. Kasama pala 10 utos. Kaya ang utos talaga banal yan, matuwid. At yan hindi nag-expire. Papaano mong i-expire ang utos na banal? Ang utos na walang kapintasan. Hindi ba nag-expire yung utos na may pagkukulang? Yung utos na hindi perpekto? Ang utos na ito'y banal. Siya na rin nagsabi, kung entole kasama 10 Commandments. Okay? So napatunayan natin ngayong gabi, dapat itong sundin. At bilang bunga ng ating kaligtasan, dapat natin itong sundin kung mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ho sa gabing ito, hindi mo napatunayan mga kapatid ng negative side na tama sila. 2:10 ng Epeso. Ganito ang ating mababasa, magandang balita Biblia. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Ano gagawin natin pagkatapos tayong iligtas? Pagkatapos tayong pangakuan, gagawa tayo ng mabuti. Bilang resulta nito, kaya tayo sumusunod sa 10 utos. Hindi natin sinasalaula ang pangalan ng Diyos. Mahal natin ang ating kapwa sapagkat yan ay paggawa ng mabuti na tayo'y diyan inihanda ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya nga dito, dalawa lamang ang nag-uusap, isang tunay at isang nasa maling pananampalataya. Galit ang dragon sa babaeng sumusunod sa kanya. Maraming salamat. Ayan. So, 5 minutes sa final conclusion ni Bishop Raimundo patungkol dito sa topic na ang bunga ng kaligtasan ay pagsunod sa 10 utos bilang negatibo. Bishop, your time start now. Okay. Yung aking opponent, lagi niyang ipinipilit ang 10 Commandments. Kasi nga, kailangan na talagang sundin ng SDA kasi wala talaga silang salvation. Kaya lumalabas ang 10 Commandments ay ang paraan nila para maligtas. Abay magkalaban sila sa sinabi ni Mrs. White at doon sa pinangangaral at sinasabi ni Brother Fernando. Dahil sa wala silang eternal life, walang assurance of salvation, doon sa proposition niya na
ito'y bunga ng kaligtasan, hindi pa siya pwedeng sumunod kasi kailangan ligtas muna. Dahil ang proof na siya ay ligtas na may eternal life. Ang sabi niya, pangako lang. Paano mo susundin ang 10 kautusan doon sa kanyang posisyon na wala pa siyang eternal life? So, ibig sabihin, wala siyang naitayo. Wala. At wala rin sa banal na kasulatan na iniutos ni Kristo na pagkatapos siya mag-resurrect, dahil nandun na yung eternal life, nandun na yung salvation, na humayo kayo, sundin ninyo ang 10 utos. Wala. Kaya, hindi napatunayan ng aking kalaban na bunga ito ng kaligtasan, kundi pinipilit niya, kailangang sundin. Ang bunga ng kaligtasan, eternal life. Meron kang Holy Spirit. Ano pa meron ka? Meron kang fruit ng Holy Spirit. At sabi ng Romans 13:8-10, ang kautusan na uuwi sa isang salita, ang umibig, sapagkat ang umiibig nakakatupad na sa kautusan. Ba't kailangan mo pa ang 10 Commandments? Ang kailangan mo na lang yung bunga ng Espiritu na pag-ibig, dahil doon, masusunod mo na lahat ng utos, hindi lang 10 Commandments ito sa Brother Camacho. Hindi lang ito 10 Commandments. Dahil kung 10 Commandments lang, malilimit ka rin. Dahil ang command ni Lord, go, make disciples of all nations, baptize them, teaching them, walk in love, forgive your brothers, do not walk in the flesh, but walk in the Spirit. Aba, ang daming utos niyan. Kaya kung malilimit ka sa 10 Commandments, at sabihin mong di ka na magkakasala dahil may 10 Commandments ka, isa po itong kamalian, isa po itong kasinungalingan. Kaya merong 1 John 1:7, 8, and 9 at chapter 2 na nagsasabing meron tayong advocator kung magkakasala. Kaya hindi garantiya na pag sumunod ka sa 10 utos, hindi ka na magkakasala. Hindi ho totoo yun. Ito po isang malaking kamalian. Nawala rin sa banal na kasulatan na ang kanyang mga alagad ay nagsabing, tayo ligtas na, susundin nyo na ang 10 Commandments. Letra por letra, wala. At wala na nga kasi sabi nga ng Efeso 2:15, inabolish nga si Kristo ang kawakasan ng kautusan. Ang ginamit doon, nomos. At ang nomos ay 613 laws. Kasama ang first 10 Commandments sa nomos. Bakit mo pa ipatutupad yung 10 Commandments? Kasama na nga itong inalis. So, sa mga kaibigan kong SDA, at mga mangangaral, pag-aralan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ni Mrs. White, obedience to the law of 10 Commandments is required for salvation. Sabi naman ni Brother Camacho, ay hindi na kailangan. Aba, nagkokontra po silang dalawa. Plus, yung kailangan pa itong sundin, wala pong nakalagay sa banal na kasulatan. Maliwanag ko pong sinasabi, wala. Okay? So nawa maunawaan po ito ng ating mga kasama at ng kanyang mga kapanig at kaibigan. Wala po nakalagay sa Bible na kailangan sundin ng 10 Commandments. Efeso 2:8 hanggang 10, nilikha tayo para sa paggawa ng mabuti. Hindi sa pagsunod sa 10 utos. Ang 10 utos ay batas. Ito po'y commandment, ito ay law, ito ay rule. Hindi po ito sabihin natin na pag ginawa mo, gumawa ka ng mabuti. Hindi. Pag ginawa mo ito, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya. Abi lahat na yun, ginawa para sa kabubuti mo. Last Hindi 1 sa minute. kapwa, kundi ikaw mismo na gumawa noon. Ang sinasabi mo, gagawa sa mabuti sa kapwa. Hindi. Ikaw ang pinagpala ng kautusan dahil inilayo ka sa kapahamakan. Kaya, yung Efeso 2:10, hindi rin pwede ikapit doon ang 10 Commandments. Wala naman doon ng letter na at ang sabi doon na 10 Commandments, paggawa ng mabuti. Kaya tanong ko kanina, kailan pa naging ang 10 Commandments at ang paggawa ng mabuti, naging pareho? Magkaiba po yun. Commandment is a rule. Commandment is a law. Paggawa ng mabuti are good deeds ng santaang gumagawa po nito. Kaya, hindi po nakatayo yung ating kalaban. Yung katotohanan po na itong sinasabi po natin na wala naman pong katotohanan na kailangan sumunod sa 10 utos. Maliwanag pa, ang bunga ng kaligtasan ay bunga ng Espiritu Santo. Time. God na gabi po.